Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, August 12, 2024. So, papunta tayo sa second week ng ating Ghost Month. So, may drop tayo kanina. Okay, binawi niya yung sudden uptick natin na last week. So, negative 0.52%. So, hindi naman ganun kalaki yung drop natin. Tapos, ayan, bumalik na yata. So, nagbabalikan yung foreigners natin. So, ngayon meron siyang 205.66 million. Tapos meron tayong 150 million from the last 2 days na nag-rebound yung market natin. So more or less nasa 350 million yung pumasok po dito sa markets natin. Hopefully maganda kasi yung lumabas na GDP hindi nga napansin eh. So mataas naman tayo, di ba? So 6.3% yung GDP natin na nilabas last week. So balik tayo ng konti dito sa support malapit sa MA 100, 6,613.36. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. At bigla sumirit si si Baita natin, biglang nag-spike yung price action niya. So kung nakasakay ka, congrats kasi no umaga nasa lang siya eh. Nasa 10% lang yung galaw ni Baita natin. Tapos pagdating ng mga second half, nag 20% siya, and then bago mag-close is nag-up siya ng 40.66%. So meron tweet kanina na nakita tayo na news, parang 5x yata yung earnings, second quarter earnings nitong si Baita natin. So mukhang nag-start na siya maging profitable ulit. Ayan. So yun po yung dahilan na nakita natin bakit nag-spike itong si Baita Rich natin. Okay. So meron siyang 139K net foreign sale. Tapos sa pangalawa sa listahan natin si Converge. Ayan, hirap na hirap si Converge ha. Negative 2.0%. So meron naman siyang 35.95 million net foreign buy. Net foreign buy naman siya. So yun nga lang, pullback for today's trading natin. Tapos si MRC, nandiyan pa rin sa trending stocks, kaya lang napagod na talaga siya. So naging warning sign yung yung hanging man, di ba? May inverted daw Gino Friday, tapos on Thursday meron siyang hanging man. So nag-profit taking siya and meron siyang drop na 10.23%. So 2 or 3 days siguro ba mag-bounce. So let's see. MRC natin, so negative 1.11 million. Net foreign sale siya for today. Tapos si Pure Gold, meron yatang may nag-tweet nagpo-post lagi kay Pure Gold, kaya nagtatap siya. O sige, tingnan natin, 0.75% andito naman siya sa top trending stocks natin. Meron siyang 5.26 million net foreign buy. Tapos si Aritz, all-time high. 52 weeks high yata ulit si Aritz natin. So meron siyang 1.97% na galaw, so 1.37 million net foreign buy, and then si FCG kanina to eh. So anyway, pinalta natin kasi nandito si Plus. Si BSC medyo nag-spike din, pero si Plus na lang kasi meron tayong hawak. So 4.77% yung galaw. So bumalik siya ng konti. Tama ba? 4% o 2%? Yung up niya, ayan, nakalimutan ko tuloy. So anyway, 4.7 yung nakalagay dito sa listahan ko. Parang nag-breakout siya ulit ng konti. Nakapansin ko yung candle niya kanina. So silipin po natin yan. Ayan, nakalagay pala dito. 4.77%. Ayan, so ito. Okay, so yung mga big caps natin, mix tayo, no? May mga umakyat, meron namang mga bumagsak sa kanila. Okay, so parang normal na yung trading natin, no? Wala na yung fearfulness sa market, di ba? Kasi yung US market is nag-subside na yung sell-off naman nila. Okay? So disclaimer ulit guys sa mga bago sa channel natin, as usual, pakibasa na lang po. So yung ating review is for education purposes lang po to. So wag nyo gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasi risk na involved dito sa trading sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And as usual, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka naman dito sa trending stocks review, or kung gusto mo ng guide, sali lang po kayo dito sa ating trading community. Ayan. So meron tayong membership button naman. So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po ulit dun sa mga usual na viewers dito sa market. Company reviews, wala pa tayong mga bagong nare-review na stocks. Profit or loss, yung mga sample trades natin, check mo na lang po. Basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating mga PSC stock market studies. Nakakainggan yung bumili kay
kay Vitarich kaninang close niya. Kasi hindi niya sinagad sa ano, akala ko sasagad niya sa ano eh, sa closing kanina. Pero tingnan natin kasi may volume naman siya for today. So, okay. So, sa locals pero sa foreigners mukhang wala. And then, follow mo din po ako dito sa ating Palapi Trader Crypto to para naman sa mga play to earn games. Pullback tayo ng konti sa cryptos. So, double check mo na po yan, yung ating mga nilagay dito. Wala pa tayong mga bagong play to earn games yan. Tapos sa social media, dito sa Facebook account, follow mo na lang po ako. Ayan, pili ka na lang po. Tapos dito sa Facebook page, ayan, follow mo din po. Or pili ka na lang sa kanilang dalawa. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US, and dito sa bandang crypto. Tapos sa Twitter, meron tayong mga summary. Dito man tayo sa pinaka-main summary ni Philippine Stock Exchange. Okay, so net foreign buy tayo. Buti na lang, merong pumapasok ulit. So good news, 205.66 million net foreign buy po tayo. So kaya lang medyo mapula, no? So services sector lang yung nagberde, 1.3%. And then, tinamaan naman laki yung ating mining, negative 1.72%. Sino ba yan? Sinanickel na naman yata. 1.72 drop sa holding firms, negative 1.53%. Okay, so ito yung closing natin kanina. Tignan natin yung Verde, konti lang pala Verde, oh. CNPF 2.79, Metrobank 2.2%, PLDT diretso 2.11%, ICT 2.01 at saka si Bloom 1.01%. So yung nag-drop, ayan si Nickel pala. So negative 5%, ano nangyari sa mga miners natin? BDO negative 3%, AGI minus 2.96, hindi pa karangkada si AGI. And then Monde, binawi din niya yung galaw last Friday, negative 2.51%. Okay, so yun yung galawan natin. Foreign funds bought, East West, Metrobank, ASEN, AP, CNPF, Jollibee, GGS, SM. So ito yung mga binili pala na Ali, Eritz, D-Ritz, si Globetel, Converge, at saka si ICT. Ayan, net foreign buy. ICT, maganda yung earnings niya. First half up by 34%. GGS, ayan, kailan ka kaya akyat? Up din siya ng 43% sa second half, first half. And then, foreign funds sold, BDO, BPI, Security Bank, Union Bank, FGen, Manila Water, Del Monte, DNL, EMI, Megawide, AC, Aboites, AGI, DMC, MEG, MRC, SMPH, Cebu, Cibel, at saka si Bloom. Okay, so yun po yung mga binili. Daily notes ni CL Financial Plus, first half profit surge on higher revenues, lower PAGCOR fees. Kaya lang, parang may post si Bilyonaryo, nagbenta na raw yata yung executive natin dito ay plus. Robinson, first half profit in line with estimates. Globe, GCash, ICE, digital banking license. So ito yata yung ano magpupush ng ano ng price action ni Globe. House of Investment declares 0.05 cash dividend. RCBC 4.5 billion net income. So hopefully nag-positive na. PAL post 122 million USD net income. Ali will focus on maximizing its 11,000 hectares land bank. Okay, so marami pa siyang lupa. Vitarich Corporation registers 167 million net income. First up ng 5.5x. Ayan, so mukhang ito yung pinaka-catalyst natin sa kanya. So maganda yung earnings pala ni Vitarich. Ayan, kaya siya tinitik. So hopefully meron pa bukas. PH Gaming, PagCourse, GGR surge 32%. Mercado Barkada, it's great to see RCR organically growing its dividend even before shareholders get access to the income from its massive 34 billion swap. Ayan, okay no. Siguro maganda rin yung ano, yung price action. Hindi ko nakita yung price action pero alam ko okay din to. And then, pero pinakamaganda yata si E-REITs sa mga galawan natin. RCB records 4.5 billion net income. OGP, second fatality at, ayun, dahil bad news ni OGP DDPO mine this year, dying from head injuries. Ayan. So, okay. So may problema si sa safety si OGP natin. Crate doesn't always get the credit that it deserves for its stability and performance. Maganda nga naman yung trend ni Crate natin. Plus, ayan, so ito yung sinasabi natin kanina. So the former majority owner of gaming app DG Plus, formerly bingo operator LRW, has sold a significant portion
of his shares in one of the country's hottest stocks for the year. Ayan, nag-TP na si Sir. So, below 10% stake, sells 165 million peso shares of hot stocks DG Plus. Siyempre, panalo na siya, di ba? So, take profits muna si Sir. Wag lang muna yung price action. Philippine Airlines, so its net income dropped by 45%. Drop pala yung earnings niya. ASEAN is adding more capital to Bilenos Energy Corporation. Yung galaw natin last Friday. Meralco will no longer participate in the bidding war for the massive Laguna hydropower complex, ano pa, RCR, CREET, Sipal, ayan, nabasa natin lahat yan. Tapos wala yung US market Pero okay naman yung yung closing ng US market last Friday. Tapos ngayon, pinapakita na futures niya is okay din naman siya. So hopefully maganda siya para bukas magkaroon ng top up yung yung net foreign buy natin na more or less nasa 350 million. Ayan. So medyo mas kampante tayo pag meron tayong pondo na more than 1 billion sa market. Okay. So ayan, patalastas po ulit yung mga gustong sumali sa trading group po natin. So meron po tayo dito yung mga gusto ng guide during this time na medyo mahirap talaga sa market. Pwede ka po sumali dito sa ating Patreon channel or doon sa YouTube. Same lang naman po yung membership natin doon sa YouTube natin. Okay? So basahin natin yung galaw ng ating Philippine Stock Exchange. So 6-7 pa rin, or rather, tama, 6-7 yung pinaka-resistance. Pwede dito 6-8 pero nilalagay ko sa 6-7 kasi eksakto dito pag nagkaroon tayo ng support sa around 6-3, 6-3 something, di ba? Yung pinaka-support natin is meron tayong sideways na channel. Okay na yan. So, kasi historically, pinapakita ng, ayan, sideways siya, di ba? So, nag-drop tayo ngayon, negative 0.52%. Pero good sign, meron tayong 205.66 million net foreign buy. Kailangan sideways, medyo nakulong tayo dito sa sideways ng channel. So, remains to be seen kung magiging sideways tayo kasi historically, nagde-drop pala si, pag ghost month, si PSE ng more than 10%. Ayan, nung August 1 yan, no? Noong 2023, so nag-drop siya 10%. Dito naman is September na yung pinaka-drop niya. Pero nag-drop din siya ng halos 14%. And then another drop dito. Pagdating ng August ulit yan. July, sabihin mo na. So halos 10% yung mga drop na nararanasan natin. Hopefully, ang gawin ni PSA kasi yung buong picture natin sideways, parang ganito, di ba? So, mag-drop siya ng ganyan, pero mag-support siya dito sa 6.3 para pagdating ng September, October is mas mataas yung pwedeng putahan ng index natin. Kasi pag babalik tayo dito sa 6.1 na support natin, baka hanggang 6.7 lang tayo for 6 or 7K pagdating ng end of the year, di ba? Kapag bullish yung market. So, ito sa kabila is umabot siya ng 7,400. Kaya interesting din na hopefully hindi na bumalik dito sa bandang 6,300 si PSC natin. So, kailangan nating bantayan kung gaano karami yung papasok ng mga foreigners natin for the coming few days. Okay? So, medyo bumawi ng konti. Yung RSI higher low siya. Tapos, on the way sa recovery yung MACD formation natin. Ayan. So, nakita natin kanina yung mga winners and losers sa mga big caps. So, video, laki ng drop niya, no? 3% for today. Sino ba sa mga big caps ang umakyat? Si PLDT naman. Ayan. So, ang ganda ng galaw ni uptrend si PLDT natin. So, dito na tayo sa mga movers. So, Vitarich nga po. Yun ang una, laki ng kandila. So, 40.66%. PHA, nag 8%. Kailangan wala siyang volume. Hanap tayo ng may volume. Union Bank, 4.99 si Plus. So, uptrend. 4.77%. Hopefully, walang epekto yung benta ni Sir. Di ba? Kasi 165 million. No? So, yun yung binenta niya from the last few days. BSC, meron din siya. Ano pa, trending din to. 4.32%. East-West, bumabalik. 3.2%. Sino pa? CNPF, 2.79%. Si Bell, 2. Dow G. So, hopefully yan na yun. 2.56. STI, nakapin to kanina. 2.23%. Metrobank nga is 2.2. PXP yun ako na kanina pero wala. Nag-pull back. Pero gain pa rin man siya, 2.08%. Okay?
So si APX uptrend pa rin, no? So uptrend din yung ano, yung galaw ni APX. So dito sa losers, MRC, naku, ito na. Takbuhan na tayo. So 10.23%. Sino pa yung may volume? Hanap tayo may volume lang. Si Jerry, minus 6%. Grabe din si ano. Si Jerry natin. So sad-sad din. Alter, 4%. Nag-breakdown pa si Alter. Tapos si PHR, okay, wala pang bibili. Wala pa yata bibili kaya ayaw makiat, 3.39%. And si AGI, binabawi din niya yung mga galawan niya, minus 2.86. Si Oldie, binawi niya yung ano, galaw niya last Friday, minus 2.86%. Okay? So ABA, minus 2.35. Marami pa rin yung ano, palaglag ng mga stocks natin. Ayan, so punta tayo dito sa global markets. Mukhang okay naman. So yung futures na nakita natin is, verde naman siya. So Nasdaq futures 0.19, Dow futures 0%, S&P futures 0.12%. Ayan. So nung Friday, okay naman yung galaw niya. Tapos ngayon is parang okay. European markets mix tayo. Merong mapula, merong berde, volatility yung mataas. So meron siyang volatility. Tapos dito sa Asian markets, mix din tayo, no? Pero parang mas marami yung berde ngayon na lumabas, no? Okay, Taiwan, no? Berde ulit, 1.42%. Ayan. So mas marami yung berde ngayon dito sa Asian market. So wala masyadong fearfulness sa market natin. Hopefully, mas maganda na yung galaw natin bukas, especially sa mga big caps. Kasi yung gumagalaw lang sa Philippine markets, karaniwan is yung mga penny stocks natin. Ayan. So silip tayo dito sa bandang crypto. Ano nangyari dito? Pa-drop si ano? Bitcoin 58K, 2.6 si Ethereum. Ito, hindi nakabalik si Ethereum sa 3K. 510 si BNB. Daming mapula ngayon. ADA 4%. Dodge 4%. Si ABAX 4%. Si USD. Si Shiba minus 3.4%. Ayan. So laglagan ngayon dito sa bandang cryptos pala natin. Okay? So yun po yung overall picture ng global markets. So bisitahin natin yung ating mga stocks dito sa trending. Ang laki naman ng galaw ni ano. Bite rich natin. So mukhang dito nag-umpisa ulit yung ano. Ayan o. So ano bang earnings? Ayan, 495%. So maganda yung pinakita niya. No? Last, yung annual niya, ang first quarter niya, naglag siya. O parang inipon niya sa ano, second quarter lahat. Okay, so dito pa lang, ito pa lang yung first time na kumita siya ng malaki. Bakit kaya? Meron kaya siyang binenta na asset? Bakit bigla siyang umakyat? Kasi last time puro ano siya puro loss naman yung okay naman pala siya 2023 is puro loss siya So mukhang nag-return yung ano niya. Ano kaya? Baka may sale na ano ginawa si ano. Vitarich natin. So tingin tayo sa 5-minute chart. Ayan. So basag-basag yung chart niya na umaga pero pagdating ng hapon nagkaroon siya bigla ng volume. So laki ng sipa niya, no? Ayan, mga 8% pala o 10% yung una niyang malakas na bigwas. Kaya nagulat tayo ng umaga pagtingin natin ba. 5% kagad si Baita tapos diniretso, ayan, binomba yung price action natin. So 40.66%. So nasaan yung mga key levels natin kay Baita? Ang dami yung binasag na resistance. So nag-resist siya dito sa Alta natin. Minsan hindi ko makita yung blue. Ayan, so ito, dito tayo sa red. So 0.67, no? Pero ang ganda ng galaw niya So taas ko na lang kasi malakas yung volatility either downwards or upwards. Pero medyo malakas nga po. So nag-breakout siya dito sa previous resistance around 0.59 and 0.72 yung tinitignan natin ngayon. Kasi ito yung resistance niya. Ito kanina, trinay niya dito sa 0.6621. So hindi nauntog naman siya pero ano ba to, pakiramdam natin is maganda naman yung pwede niyang ibigay ulit. Kasi may volume siya nabuhay siya. Meron siyang 11 million na traded volume. So 40.66% yung gain and meron siyang 139K net foreign sell. Ayan. So yung pinaka-catalyst natin, ngayon sabi natin kanina is ito nga, maganda kasi yung earnings niya for the second quarter. Pumitik lang naman siya na lumabas na yung pinaka-earnings ni Vitarich natin. Okay, congrats. So ito ba yung next na MRC natin? Bantayan natin, maigi, yung mga pumipitik kasi ilang araw din bago sila magkaroon ng pullback. Okay, Converge. Hirap na hirap si Converge, no? So,
hopefully sumabay siya kay PLDT, parang galawang PLDT, no? So, nag-pullback siya, negative 2%, pero meron siya net foreign buy na 34.95 million. So, ibig sabihin may sumasalo kahit pa paano kay Converge, pero ngayon is mapula. So, pero bullish pa rin naman tayo sa kanya kasi yung RSI natin is still above ng 50 level. So, tignan natin, hopefully normal pullback lang. So, hindi na natin pwedeng ilagay yata yung resistance na, o pwede pa rin, no? Kahapon, so, saglit. Gawan na lang natin ng trading channel si Converge para makita natin. So, ito yung pinaka-channel niya. So, tanggalin ko to. And then, adjust natin siya. Ayan. So, based dito sa galaw, tignan natin kung mag-match doon sa usapan natin kahapon. Mga 12.5. Ayan, sakto ng konti. Kung matutuloy yung yung bounce natin bukas. So, tingnan natin. Kinain yung mga gigs natin last Friday, Thursday tsaka Friday. Pero ito yung pinapakita. Uptrend pa rin naman yung galaw niya. So, patience na lang. Antayin natin kung hanggang saan yung pwedeng ilagay o igalaw nitong si Converge. So, minus 2% for today's trading. Okay, pullback. Marami yatang may hawak na yun ng Converge. Nagtitrending kahit nag-drop lang siya ng 2%. Next, Pure Gold. Ayan, marami yata may gusto kay Pure Gold kaya nagtitrending. Ayan, so parang galawang Converge din pala to. So meron na siyang konting breakout dito sa 26.49. So ang next na resistance. So balik na siya dito sa previous na range. Meron siya range dito eh. So ito yung babantayan natin sa kanya. From 26.5 papuntang 28.5. Hopefully, magbilang ahel tayo dito kay Pure Gold. So ito yung pinaka-trend niya, ng chart niya. So medyo sagad-sagaran na yata siya, no? Pero yung box kasi, kung box ang usapan, so ito kasi yung previous na box area. So kaya inisip ko na baka umabot siya dito sa 28.57. Tapos second day na niya na nagti-trending. So baka may gustong pumitik dito kay Pure Gold natin. So 0.75% lang naman. Pero anyway, yung earnings hindi pa lumalabas dito, no? Wala pa yung second quarter earnings. Pero mukhang okay naman siguro, no? So meron siyang 5.56 million net foreign buy. So maliit na uptrend yung galawan natin kay Okay lahat na indicators ni Pure Gold. Ayan. So natutuwa siguro yung marami kasi sabi nga natin, first time nag-stay siya na matagal dito sa MA100 natin. Okay? So ipinakita natin kay Pure Gold. Next si A-REITs. Ito panalo, no? May dividends plus price action. Ayan. So nagbigay siya ng dividends last July 25 pa. Pero dumidiretso yung galaw niya, oh. So uptrend na uptrend si A-REITs natin. So lagyan natin yung RSI 50 and yung ating RSI level is nasa bullish. Wala pa naman siya sa overbought condition. So yung MACD natin is okay din siya. Ayan. So meron siyang breakout dito. So parang galawang converge din, no? Yung galaw niya. So ang maganda lang kay A-REITs, yung mga nag-long term sa kanya, panalo kasi meron siyang 6%, di ba? More than 6% na annual dividend yields. Panalo pa kapag meron siyang price, nag-uptick yung price action natin. Eh mukhang uptrend naman na yung galawan niya kasi yung price niya is matagal na dito sa MA MA100 natin. So pinaka next na resistance is dito sa may 40 pesos. Ayan. So ganda rin, no? So anyway, hindi mo naman alam kung ano reach yung maganda talaga na kasi sina hindi naman marami na reach na hindi maganda dito sina DDMPR. So dapat lang talaga matatag yung yung company natin. Tingnan nga natin si RCR. Si RCR is okay din siya, no. Kaya lang ito si RCR nagkano siya, no, nag-dip talaga ng malalim mula doon sa IPO price niya. Pero may pabalik na rin naman. Tapos namimigay pa siya ng dividend. So mukhang stable na itong mga REITs natin, no. So for the long term talaga pag bumili ka dito sa sa mga REITs natin. Kasi itong galaw naman niya from July, so 1 month, okay na rin, no? Halos 10% na rin. Plus, meron kang 6% na dividends din. Panalo, yung mga nag-invest kay A-REITs po natin. So, nag-up siya ng 1.97% and meron siyang 1.37 million net foreign buy. Next, MRC. Ayan. So, ito lang kasi yung mga nakakatakot dito sa mga galawang ganito eh.
malalakas yung ano, yung drop talaga nila. So, gamitin natin Fibonacci. So, first day pa lang naman eh. So, anyway, tignan natin for the coming few days kung magda-drop pa rin ba si ano, MRC o ano lang, simple na profit taking. So, 0.33, ano ba to? Fibonacci level is 0.318. 318 yan, di ba? 23631. 312. Ayan. So, yan yung pinaka-support niya. So, based dito sa galaw natin. So, expect baka meron pa siyang konting correction bago siya mag-decide kung magkakaroon siya ng higher low formation. Ayan. So, gaya na sabi natin, siyempre, malakas kasi yung volatility na 70% yung pinaka-peak niya. So, malakas kasi yung volatility nito. So, umabot talaga siya ng 10% na galawan in just one day. So, 10.23% drop for today and negative 1.11 million 11 million net foreign sales si ano MRC natin. Okay, so lagay na lang natin support. Support naman yung MA9 pero long solid candle kasi parang evening star no. May bearish bullish candle followed ng yung ating hanging man, undecided candles, and then meron siyang bearish engulfing na candle. Ayan. So meron pa sigurong isa bago magkaroon ng bouncy MRC natin. Unless meron siyang inaantay na good news na hindi natin alam, di ba? Ayan. So abang-abang na lang sa mga merong hawak na MRC. So kasama yan, volatility. And then lastly, si Plus, yung alaga natin. Kaya lang nagbenta na si Sir. Ano ba? Abangan natin dito, another peak na naman siya, no? Medyo malapit na rin siguro si Plus kasi yung may-ari nagbenta na eh. So, pinaka-support is 17.12, no? Pinakamalapit. And drawing ulit natin. Parang ito yung gusto niya sundan. At saka ito. So, parallel siya. So, ang next na resistance, actually wala naman kasi ano siya, di ba? Yung nag-peak, another peak yung galaw niya. So, 18.9. Hopefully, mabot siya dyan bago magkaroon ng pullback si Plus kasi nagbenta na si Sir. Ayan, inunahan na tayo dito kay Plus natin. So, bullish naman lahat ng indicators pa. Okay yung RSI, malapit na sa overbought. And yung ating MACD is bullish naman. So, solid naman yung pattern ng MACD niya as of now. So, malit na nga lang, net foreign buy 2.43 million and meron siyang 4.77 gain for today's trading natin. Abangan na lang natin mga ka-plus. Ayan, meron din kasi hawak na, na plus. So, balik tayo dito sa PSE. So, okay. So, sideways pa rin naman yung pinaka-overall na picture natin. Hopefully, yung mangyari sa atin is kagaya noong 2022 o 21. So hanggang ano lang siya, 6,300 na nag-pullback and then umakyat na siya. Ayan. Kasi yung mga previous 2 years natin, 22 and 23, nag-below siya na 10% mula dito sa sideways na galawan natin. Pero parang hindi pa naman ganun yung itsura ni PSC. Kaya abangan natin for the coming few days. Hopefully bumalik na yung foreign buying po natin. Ayun. So, yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel po. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.